Heavenly Father, we come to you today with humble hearts, seeking your guidance and wisdom as we begin this program. Lord, we ask that you would bless every person who has gathered here today, and that you would be present with us in a special way. We pray that this program would be a time of learning, growth, and fellowship for all of us. Help us to listen to one another with open hearts and open minds, and to support one another as we strive to serve you in all that we do. Please give us the strength and the courage to follow your will and to use the gifts and talents you have given us to make a positive difference in the world. We pray all of this in your holy name. Amen. Yan. So, hello everyone. Welcome sa ating Fun Hour event for today. So, bago ang lahat, magkamustahan muna tayong lahat. So, Sir Charles, kamusta ka naman dyan? So, balita ko, malakas yung ulan natin nakaraang araw. So, ayun na, Sir Elijah. Okay naman ako dito, Sir Elijah. Thankful kasi hindi kami binaha. Ikaw, partner, kamusta ka dyan? Balita ko, nag-swimming ka daw Mali ang balita mo, Sir Charles. Saan mo na naman ba nakuha yung chismis mo? So, wala naman kasing baha dito sa amin. So, actually, yung baha malayo sa amin. So, hindi kami inabot. And yung baha nasa kalsada lang naman. So, okay lang kami dito. And ang balita ko lang, yung iba sa atin, partner, is binaha talaga. So, yun, partner, bago natin sila kamustahin, partner. Sino nga ba tayo? Ako nga po pala si Charles Marzon Perfecto, ang host nyo for today's Fun Hour. And I'm Elijah Rain Monterona, and also your host for today. So, ayun nga guys, kamusta naman kayong lahat dyan? Meron ba sa ating naapektuhan ng malakas na ulan? So yun guys, no, isang A naman dyan sa mga hindi binaha para malaman namin kung okay kayo or safe kayo guys. Isang A naman sa chat box. Literal na eh. So, okay. Yan, mukhang madami namang hindi naapektuhan ng mukhang madami namang hindi naapektuhan ng baha. So, buti na lang safe tayo lahat dito. So yun Sir Charles, simulan na natin. So, bago tayo mag-proceed sa presentation natin, ano ba yung hinanda natin dyan, Sir Charles? Yun, sir, partner, para sa games natin ngayon. Meron tayong 3 levels, easy, hard, and expert. Para sa easy natin, ang game natin is 4 picks 1 word, 5 questions po siya. And para po sa hard level, 2 question po, and then 4 picks 1 word pa rin po, pero mas pinahirap lang po namin. And then para sa expert level, ang game po natin is riddle game. 2 questions po siya. So sa mechanics natin guys, sa 4 picks 1 word, i-explain po siya ni Sir Elijah. Yeah. So ang mechanics natin sa 4 picks 1 word is yung normal lang naman. So yung may per na image, and then huhulaan natin ano yung word na yon. Then ang gagawin natin is paunahan lang po tayo makasagot. So yung unang makatamang sagot is siya yung mananalo sa game natin. And also, sa pag nanalo kayo, syempre may mga prize po tayo. Yan. So, and then po, sana po isang beses lang po yung pwede manalo yung isang contestant. Yung isang sasagot. Kasi sana po bigyan natin sila ng chance yung iba na hindi pa nakakasagot. And then may onting twist po tayo sa ating 4 picks. Yung isang image po doon is random lang o pangbudo, or pwede kaya tong sagot. Then, Sir Charles, meron ka bang isang example dyan para mas maintindihan nila? Yun nga, partner, no? Para mas magets nila, naganda tayo ng sample para sa kanila. So yun guys, no,
Ready na ba kayo guys para sa sample natin? Para mas lalo nyo pong magets. So, pagka next ni Sir Charles dito, ready na po kayo mag-type. Yan. Guess the word guys. Yan. So, meron tayong 4 image dito. And then, may monkey, padlock, susi, and then fingerprint. And then, meron tayong clues. May clue tayo dito na 4 letters lang. Si Sir Elise, mali po yung monkey. Then, Sir Liz. mali din po yung keyboard. Keys, mali din sir. Keys, mali po. Yan. Parang may nakahula na ata, partner. Feeling ko, partner, may nakatama na din eh, no? Yan. So, check natin, partner, kung tama nga ba yung sagot ni Ma'am Trina. Ah, So, the correct answer is keys. yan. Mukhang nagigets naman na nila yung games natin. And also, guys, yung topic natin dito sa laro is about siya sa privacy and then sa technology. Ayan po. So, ayan, partner, bago tayo mag-start, magkano ba yung premium ng isang easy level lang? So, yun sa easy level natin, guys, tumataginting lang naman po na 30 pesos Gcash. Yan, So, yun, easy so, 30 Gcash pag sumagot ka lang. Yan, good luck po. Yan, so ready na ulit po kayo. Pag next ni Sir Charles, doon na po tayo pwede sumagot. Partner, parang gusto ko bago i-next to. Parang gusto ko pa na isang A eh. Isa pa daw A, sabi ni Sir Charles. A naman yan, guys. A. Ayun, pwede na daw pang pandesal ni Ma'am Joey. Pwede po yan. So, yun na. Mga ready na ata silang lahat. So, Yan. 3, 2, 1. Yes. Yan, so may 4 picks tayo dito. Then may laptop, server. Ano kaya tong si guard? Ramdam ba yan o panggulo lang? Hindi ko, partner, parang may nakatama agad, partner eh. Bilis ni Ma'am. Yan nga, meron na ata nakatama. Tama kaya si Ma'am Joey? Kung pala ba ng mga participant natin po ngayon na. So, 2 check po seconds. natin kung tama Mali nga po yung beng-beng. Check. Safeguard, mali din po. So, check po natin kung ano po yung tamang sagot. The correct answer is security. Security. So, congratulations sa'yo, Ma'am Joey. Ma'am Mali Joey, po yung- pa-screenshot na yun. Yan. So, mali yung Screenshot safeguard, po, padlock, beng-beng. Ano pa ba? Padlock, bang, bang. Yan. Yan, next Okay, na the tayo. next question na tayo, guys. For 30 pesos Gcash. In 3, 2, 1. Guess Yan, the meron word. ulit tayong 4 picks. Yan, meron ditong nagla-laptop, notebook, wait lang, may susi, and then nagla-login. Ano kaya ito? No? Nakatama na ba, partner? Parang may nakatawa na partner. Pero di natin kilala kung sino to partner. Pwede po ba kayo magpakilala? HR Primo Recruitment. Rebecca. Yan, si Ma'am Rebecca. Tama kaya yung hinula. Yung guest niya? Yan. Becca, tingnan po natin kung tama po yung sagot niyo po. The correct answer is password. Yan. Congratulations po Ma'am Becca. Meron po kayong easy 30 Gcash. Isang A naman po dito, Ma'am Rebecca. Yeah. Isang A po. May pang pandesal na silang dalawa. Yan. So next tayo partner. So yun, para sa last question po natin sa easy level. Ito na po. In 3, 2, 1. Yes, the word. Yan. Kailan mo ba yung partner? Bawi na lang po tayo Ma'am Trina. Nauna po kasi si Ma'am Rebe. Ay!
Mauna si Ma'am Rebecca. Yan ma'am, hula na po kayo. Meron po tayo ditong clue na 8 letters. And then, ano ba to partner? Bakit meron ditong Totoy Brown, di mo. Totoy Brown? Dinosaur. Dinosaur, hindi po. Dota Army, mali sir. Wala pa nakakatama. Master. Ito na lang. Saan ba galing tong dinosaur na to? Yan. Saan ba siya galing? Ito si Totoy Brown. Saan ba siya galing? Wala. Jurassic. Tama naman, tama. Master po. Mali. Masyadong haba. 8 letters lang po ang kailangan natin. So, Pabili ko partner, no? Parang hindi natin magbigay ng clue. Okay, bigay tayo ng isang clue. So, yung unang letter dito, guys, is letter I. Letter I, guys. Letter I. I. Ano bang word na nagsisimula sa I? About sa technology. Yan, parang may nakahula na. Parang may nakahula na, guys. Tama ba ang hula ni Ma'am? IB? ID. Ayan. Check natin, Ma'am ID, kung tama po yung sagot niyo po. The correct answer is internet. Internet. So, congratulations po, Ma'am IB. Meron po kayong 30 Gcash din po. Congrats po. So, partner, ano ang next natin? So yun guys, proceed na tayo sa hard level guys. Partner, ano ba yung price naman natin pagdating sa hard level? Baka magulat sila partner sa price natin dito partner. So yun, tumataginting lang naman po na 80 pesos Gcash. So yun sa mga keyboard, buyer dyan. Yan. Yan. So sa hard level natin po, meron lang po tayong 2 question for dito. Yan, may pangalan na po kayo. Coke, float, and burger. Busog na po kayo dyan. So, 80 Gcash din to guys. Bilisan nyo mag-type para dito. Okay partner, game na tayo. So partner, parang gusto ko isa pang A bago bago mag-next eh. A muna kay guys. A. Ayan, A. A. Ayan na letter A. A. Yeah. Game na sila. Partner, game na tayo. So the next question is ayan. So mayroon tayong clue dito na 8 letters. And then meron tayo dito. Mukhang sumikat to nung nakaraan partner Panggulo ba to or clue na yan? Hindi natin alam partner. Parang kilala ko to, mga si Boy Dila ito eh. Ayun. Parang may nakahula. Ang bilis natin nakahula. 8 letters. And then ang word ni Ma'am Trina is purple. Tama ba yan partner? Stick partner. The correct answer is purple. Hey. Isang 8 naman dyan Ma'am Trina. Isang 8 naman po Ma'am Trina. 100 Gcash ka Ma'am Trina. Congratulations po. Hey! May 80 pesos po kayo Ma'am Trina. Ayun sa mga hindi pa po nananalo, may 3 question pa po tayo. May pag-asa pa po kayo. Ayan, A. May A pag-asa. Ang resort. Next na. Next tayo, partner. Sigla po tayo sa next question, In 3, 2, 1. Yan, partner. Medyo mahirap na to, Meron tayong 22 letters. 22 And then, letters. Ba't nandito si Ai, partner? Yan ang tanong, partner. Grabe. Bakit nga ba siya nandyan? Clue ba yan o panggulo? Ay. Grabe naman. Shirley's. Pero mukhang may nakatama na, partner. May nakatama na, partner, Parang bilis mag-type ni Sir Jet. Ay, inap pa ni Sir Jet. Nakatama na ata, partner. Check nga natin. Check natin, partner, kung tama si Sir Jet. Tamang haba yung sagot mo, Sir Jet.
Tama. Yan, artificial intelligence. So, CII is clue. Hindi siya panggulo. Ay. Kasi AI, no? Oh. So, congratulations sa iyo, Sir Jet. Meron po kayong 100 Gcash. Next na tayo, partner. So, for our expert level, magkano ba ito, partner? So, sa expert level po natin, meron po tayong 2 question po dito. So, yung unang question po natin is tumataginting po to ng 100 pesos. Yan. And then, yung last question po natin, maliit lang po, 150 pesos. Kaya nila to. So, yun, no? So, let's go play Riddle games. So, how to play nga ba to, partner? So, ayun lang, participate sila dito. And then, kung sino yung mauna, siya yung magiging mananalo. So, dapat tama pa din. And then, i-guess lang nila yung ipapakita mong sentence. And then, ayun, sasagutan lang nila kung ano yung riddle na yan. So, 100 pesos yon sa next slide mo, partner. Ayun, no, para mas gets po natin lahat kung yung paano nagana yung riddle game. So, may nanda po kaming sample dito. Sample round. Sa ang pasukan, 3 ang nabasa. Ano kaya yung partner? Damit, sabi ni Sir Jet. Ang bilis naman Sir Jet. T-shirt, sabi ni Ma'am Trina. T-shirt? Pantalon, sabi ni Sir Liz. Ako balo. Pwede. Bakit natin pansin ni Sir Liz? Doon na tayo kay Sir Jet. Tama ba kasi Sir Jet? Tama nga ba, Sir Jet? The correct answer is damit. Yan, damit. Tama din naman si Ma'am Trina, pero nauna si Sir Jet. Dapat hindi pwede yun. Dapat pwede yun. Yeah, yan. Game na tayo, partner. Mukhang naintindihan naman nila yung riddle natin. Ayun, partner, no? Next slide ko, doon na po yung totoong question po. Yeah. Kung tumataginting lang naman po siya ng 100 pesos. No? Yeah, 100 pesos. Ayun. Galingan nyo, guys. Sayang din yung 100 pesos. Pang-load din yun. Yan, game na tayo, partner. Ready na ba lahat? Isang A muna, isang A. Isang A. Isang A. Yan, A. A for 100 pesos. A. Okay na. Ready na sila, ano? Game na, partner. 3, 2, 1. Oh, wala pa. Yan, next time. Yan na, guys. I hold no pictures, yet I can stir 1,000. I have no voice, yet I can carry a song. I had no memories, but I can remember everything. What am I? So, ano kaya? Yun na, wala siyang image, pero pwede siya mag-stir nun. 1,000. Yun ano. Yung Memory card. Medyo malapit si Ma'am Jules sa memory card pero hindi po. Gigabytes? No. Yeah. Oh, si Ma'am Trina. Partner, check mo si Ma'am Trina. Mukhang malapit din to, no? Malapit na, Ma'am Trina. Malapit na po. Bang na, Ma'am Trina. Malapit na po. Storage, hindi po storage. Storage, mali po. Hard drive. Hard drive? Po. Isip po kayo ng ibang hard drive. Google Drive, hindi po. Kaso nagda-drive din po siya eh. Alam ko nagda-drive din yun eh. Nagda-drive ba yun? Yun, sir. Hard drive? O mabilis na drive yun? Taktong bilis na drive lang. Mm-hmm. Ang emergency lang para sa akin eh. Solid state drive. Fast drive? Medyo mabilis na drive yun. Fast drive. Ayan na. Yun. Speedy drive. Kaso parang nanalo na eh, no? Pero
Ano kaya yun? Mag-give Pagbigyan chance kaya sa- natin? Give chance sa others. Hmm, mukhang may nakakatawa. Ayan. Ayun, may nakatama na. Ay. Si Ma'am Ivy po kasi nanalo na po kasi siya kanina. Sorry, Ma'am. Sige, partner. Mukhang may nakatama naman na. Ayun, no? The correct answer is flash drive. Ayan. Flash drive. Congrats po, Ma'am Laika. Ma'am Laika ba nanalo? Yun, ikaw. Yan, Ang so magkano pa natunan niya? 100 Gcash. Yan. Isang A, At Ma'am. hindi Para daw sa 100 USB. pesos. Isang A. Partner, ba't di daw USB? Sabi Sir Elise. Nagagalit si Sir Elise. Sir, yung ano po kasi, sir, yung USB po kasi, sir, siya po yung sinasalpakan ng flash drive. Siya po yung, kumbaga, yung USB po, yun po yung nakakabit mismo sa import po mismo. Po, import po kasi yun. Kaya, yun. Konting kaalaman lang po. Okay. So next na tayo, partner. May good news tayo sa last round natin. Ay, wait lang. Si Ma'am Laika pa, screenshot na lang din po para. Okay. Ma'am Congrats, Laika, ma'am. congratulations po. So, yun, So, no? So, ang next po natin is mataginting siya ng 150 and good news po sa lahat. Pwede na po kayo ulit sumagot. So, paagawan po tayo lahat. So, kahit nanalo po kayo kanina, pwede kayong manalo ulit. Opo. Yeah. Pwede na ba game sila? na tayo, partner. Game na ba? Game na ba? Game na ba? Isang react naman Ayan, dyan. nag-game na agad si React Sir muna. Sian. Art react. Art react po muna bago tayo. Art react po. Art react. Yun. Ready na lahat sa 150. Game na, partner. Game na, partner na. In 3, 2, 1. For the 150 pesos cash. Jack. Visible to the naked eye, I spread and multiply. In your files, I like to lurk. Posing chaos, that's my work. But, Grabe naman. Di ka pa tapos magbasa. naman yung mga participant natin. Mga palaban talaga. Ghost Sir Liz. Pali po. Gusto Corn beef, mo. mali din po. Corn beef, corona, mali din po. Pero partner, mukhang nahulaan agad din eh. Kaya nga eh. Magagaling mga participant natin. Mukhang teke din silang lahat. No? Bacteria. Mali, Sir Elise. Ebola, corona, mali po. So partner, ano ba ang tamang sagot? Okay, no, ang tamang sagot is virus. Yan. So, ang nanalo po is si Ma'am Jules. Tools. Congratulations po. Meron po kayong 150. Yan. Ayun guys, no, hope you had fun and congrats to all the winners. Yan. So, thank you po sa nag-participate and mamaya po ibibigay po namin yung reward. Then, let's proceed na tayo, partner, sa topic natin. And then, i-discuss na nila yung about sa yung nga sa technology, privacy, and then ang title nila is Lock It Down, The Art of Effective Data Privacy. So, ang una pong mag-represent is Sir Martin. So, thank you po everyone. Thank you po. Kinig na po tayo. Thank you po. Thumbs up kayo. Ay, hindi. A na lang kayo. A. A na lang ulit kayo. Total, simulan na natin. And tsaka, A kayo kung bibigyan niyo akong Gcash. Ayan. Thank you, Ma'am Trina. Thank you, Ma'am Joanna. Joke lang. And so, good afternoon, guys. So, today, we're gonna be talking about the art of effective data privacy. So, as for our topic outline, I will discuss the overview and mastering privacy basics. Sir Sian will discuss identifying risk,
Next, applying best practices and exploring tools will be discussed by Ma'am Joanna, and Ma'am Jenny will discuss on how to stay updated, and last would be our question and answer portion. So let's have an overview of effective data privacy. So what is data privacy? Well, it refers to the protection of personal and sensitive information from unauthorized access, misuse, or disclosure. So para mas protected yung data natin, merong regulations like GDPR or CCPA to protect individuals from identity theft and other privacy breaches. GDPR or General Data Protection Regulation is a data privacy regulation from Europe that grants rights to individuals over how their personal information gets processed, irrespective of whether the processing occurs online or offline. So CCPA naman, or California Consumer Privacy Act, is a piece of data privacy legislation that applies to most businesses that process the personal data of the residents. So yung main difference between the two is that CCPA applies to businesses collecting data from people regardless of the location of the business, while GDPR applies to any entity worldwide offering goods or services and collecting and using personal data. Now let's proceed to mastering privacy basics. Since it is evident that we are evolving into a more technology-reliant world, understanding the fundamentals of data privacy is crucial for safeguarding your personal information. Other people who have access to your data might use it for frauds or other crimes. So here's a concise guide to the essential principles of data protection and why they matter. So first is data collection. So the principle of data collection is to collect only the information necessary for specific and legitimate purposes. So have you ever heard of the phrase less talk, less mistake? Well, in this case, it is somehow similar as less data collected would also result in less exposure from misuse or mishandling of data. Next would be data storage. As individuals, we should store data securely using encryption and access controls to protect our data from unauthorized access. Basically, yung encryption tools, yun yung mga software or hardware na pwede natin gamitin to hide our data from unauthorized parties. Yung access control naman, yun yung selective restriction of access to data. So, for example, admin ka, ikaw lang yung pwede makakita ng data ng company mo. Yung mga users, hindi nila pwede makita yun. Yun yung access. Kasi wala silang access. So mamaya, Ma'am JM will show examples of encryption and access controls that we could use to further secure our data. So next would be data usage. So its principle is to use data only in ways that are transparent and align with the purposes for which it was collected. For the companies, they should ensure that the users understand how their data is being used, because as a user, we would not want to share our data to companies or organizations with vague ways of data usage. So ayun, halimbawa user ka tapos medyo sketchy or hindi malinaw yung nakalagay kung para saan ba nila ginagamit yung data mo, as much as possible, huwag niyo na ipagamit yung data niyo. Next is data sharing. We should share data only with trusted parties that define usage and protection measures. So like what I said earlier, dapat alam natin kung kanino natin share yung mga data natin. Siyempre, baka mamaya sa hacker na pala to, di ba? So ingat pa rin tayo sa pag-share ng data natin. Next is data deletion. So as a user, we must ensure that our data is deleted securely when it is no longer needed or upon request. Baka mamaya akala natin deleted na yung data natin pero andun pa pala. So possible pa rin ma-access ng hackers yung data natin if ever. So we must ensure that our data is really deleted. Last is compliance. So its principle is to adhere to relevant data protection laws and regulations. It is important because compliance helps avoid legal penalties and demonstrates a commitment to protecting privacy.
as a user, syempre mas reassuring, di ba? Kung alam natin na yung company or yung organization ay sumusunod sa mga batas at regulations para sa data privacy. So, that's it for our overview and master privacy basics. So, our next topic, identifying risk, will be discussed by Sir Sian. So, Sir Sian. So thank you for that, Martin. So my name is Cian Marlo Santos, and I am here to discuss about identifying risks. So Sir Martin discussed the basic of data privacy, and now I want to address the risks that can threaten our data security. Understanding these threats is crucial to protecting our valuable information. We all want to keep our personal information safe, right? Imagine your phone number, address, or even your bank details falling to the wrong hands. Nakakatakot, di ba? Hindi natin alam kung ano gagawin nila sa information natin. Baka next time makita mo na lang wanted ka na lang for fraud or any criminal activity. That's why here are some of the common risks we encounter in our daily lives that pose a threat to our digital data. Next slide, please. So for the first risk is the phishing. We all know about phishing. So what is phishing? Phishing is a deceptive tactic where attackers impersonate trusted individuals or organizations to steal sensitive information. If successful, phishing attacks can lead to unauthorized access to systems, financial losses, and damage to our reputation. Phishing often involves emails or messages that look like they're from your bank or trusted companies such as BDO, Metrobank. I'm sure you've seen sketchy emails with suspicious links. Ito yung usually pupunta sa mga spam emails natin. But yung iba kasi is lumalag pa siya at pumupunta siya directly sa inbox. So we need to be safe from that, and we need to know how to open safe emails rather than these dangerous emails, because these hackers will send you an email with a link that will redirect you to a fake site that will usually resembles the bank site. And when you fill out the details on the form, it will not go to your bank, but instead to the hacker. This isn't limited to email, but it can also include the phone calls or phone texts. And always remember that banks never ask for your credentials, especially not one-time passwords via email or phone. Next slide, please. Oh, another risk in our digital security is malware. Malware is another common risk that poses danger into our digital data. Malware is a malicious software designed to harm computer systems, and it comes in many forms, such as the viruses, ransomware, and spyware. These threats can compromise our system, encrypt, or steal our data, and create significant privacy breaches. Think of malware as an high-tech magnanakaw. It's a sneaky software that infiltrates your computer to steal your information or even lock your files until you pay a ransom. You can get malware by clicking on sketchy links or maybe using a flash drive that is infected with malware, which then can transfer to your computer. Next slide. Then next is the social engineering. In social engineering, it is a manipulative tactic used by attackers to trick people into giving confidential information or performing actions that can compromise security. It often relies on psychological manipulation and can lead to data breaches, identity theft, and unauthorized access. To help you visualize this, imagine someone asking you about your favorite color, number, or song. It might seem like a normal conversation, but sometimes people use this to gather information not to know you better, but to discover your passwords or other confidential details. In short, they don't genuinely want to get to know you. They want your confidential information. So be cautious when talking to people, especially strangers. Next slide. Lastly, data leakage occurs when sensitive information is unintentionally or unauthorizedly shared outside of an organization. This can happen through various means, such as an email, cloud storage, or physical documents. The consequences of data leakage include the exposure of confidential information. Data leakage is like accidentally leaving your password notebook, the one where you put all of your password for your social media sites or bank details, since alam naman natin, di natin makabisado lahat ng passwords natin.
So we put them into one small notebook or personal documents open in public such as yung mga IDs natin or kaya mga paperworks natin about government. Or lastly, mawala yung cellphone mo which has all of your personal details. In such cases, your sensitive information such as your address or ID number could be exposed to random people, some of whom might exploit your personal information for malicious purposes. So these are just some of the risks we face, and there are many more. To better equip ourselves in protecting our data, Ms. Joanna will discuss some best practices for enhancing our online data security. Ms. Joanna, take it away. So, ayan, thank you, Sir Sian. So, ngayon ang pag-uusapan po natin ngayon is paano natin ma-apply yung mga yung best practices natin na to enhance and to protect our data security, ang ating sensitive information para maiwasan natin yung mga hacking or yung mga nag-a-access sa inyo na walang palam. So, next slide is So, ayan. Unang-una is having a strong password. So, hindi basta-basta password lang yung name nyo and yung fave number nyo kasi madali lang mahulaan yan ng mga hackers, lalo na pag na-stalk kayo sa social media nyo. Then, so, ayan that halo-halo yung letters nyo, may numbers and may symbols. So, yung mga symbols na yan, pwede mong lagyan ng mga asterisk, mga hashtag, or at symbol. Then, encourage din po na 12 to 16 characters yung pwede nyong lagyan sa password nyo para mas strong yung password nyo. Then, so, uniqueness. Dapat dito is different password sa different accounts nyo. Ibig sabihin, dapat yung mga password nyo is hindi pare-parehas sa mga social medias account nyo. Kasi alam naman natin na makakalimutin tayo. So, ginagawa natin is pare-parehas na lang yung password. So, merong yan. So, next natin is password manager. So, pwede kayong maglagay ng, kung makakalimutin kayo, pwede nyo lagyan na yung mga password niya sa mga secret diary nyo or mga papel or may mga tools para mas secure yung password nyo. Then, next is, sabi daw is, advice din daw 3 months, pwede mong baguhin yung password mo every 3 months. So, ayan, next slide. Next slide is encryption. So, in encryption na ito is, in simple terms, dito is parang may pattern yung password mo. Naka-cipher siya, and parang number ay password, under nun is may password. May hidden meaning din siya. So, required to lagi, lalo na sa US government, at sa mga government, military, or financial. Kasi dito karaniwan ini-implement ito kasi mga pinaka-sensitive at mga important data yung mga kailangan nilang maprotektahan. So, yung ginagamit nila lalo yung ginagamit nilang encryption 256-bit. Yun yung ginagamit lalo na sa mga US government. So, yan, next slide po. Okay, next is safe data handling. So, karaniwan ito lalo na sa mga company system. So, dito may mga iba't iba yan. May mga access control yung mga yan. So, itong stuff na to, pwede niya lang gamitin to sa gantong bagay. Pwede niya lang gawin to. Nakalimit yung mga user doon. Para makita na ito yung mga ginagawa ng staff. Then one of the example din nito is yung sa Facebook page. May admin siya, yung iba nagpo-post lang, yung iba nakakapag-edit lang. So, yun din yung sa safe data handling para maprotektahan natin yung para ma-secure na rin natin yung ating page or ating system. So, ayan sa secure deletion naman is for example, neto is may Shopee delivery ka. Then, dito is nandun yung address mo. Then, itatapon mo na lang yung basta-basta yung package mo. So, dapat dun, secure mo yung kung di mo na kailangan secure mo na dapat wala kang itatapon na marka na nandun yung information mo.
Ganun. So, di-delete mo, pwede mo siyang lagyan ng permanent marker or gupit-gupitin mo. Then, next slide. Ayan. So, dito na malalaman natin anong pwedeng gamiting tools para maging mas secure tayo and ano natin yung privacy, yung data privacy natin. Makontrol natin yung data privacy natin. Lalo na sa online activities. So, next slide. Ayan, number 1, ito na yung password manager. Kung makakalimutin kayo sa mga password nyo, at lalo na medyo risky din ang pagsusulat sa mga notebook or sa mga diary, pwede mong gamitin tong LastPass, 1Password, or Bitwarden. So ito, si LastPass at saka si 1Password, may bayad yan. Pero si Bitwarden, pwede nyo gamitin yan kasi free at may premium siya. So yan, sila yung nagtatago ng mga sila yung nagtatago ng mga password mo. So next slide naman na tools is encryption tools. Ayan. So ito, kung gusto mo talaga secure talaga yung password mo and may encryption pa na password mo, pwede mong gamitin to. VeraCrypt, BitLocker, AxeCrypt. Pwede mong i-search yan sa Google kasi libreng-libre lang yan. Encryption tools na yan. So ito, nakakapag-encrypt sila ng mga password mo and may secure talaga. So next one is, next slide. So ayan, privacy browser. So kung familiar kayo sa mga Brave, Firefox with privacy extension to our browser, pwede nyo gamitin yan for privacy para secure yung pagsi-search nyo sa sites. And next slide po. Ayan, next slide. Familiar po tayo dito sa two-factor authentication. So, itong two-factor authentication, pag nakalimutan mo yung key, pati ikaw, hindi mo na rin mabubuksan. So, yung mga example na yan is Google Authenticator, OT, and Microsoft Authenticator. So, ayan. Yan yung mga best tools na pwede nating ma-enhance para ma-secure natin yung data privacy. So, next one is tatalakayan ni Ma'am Jenny, ang next topic po. So, Ma'am Jenny, are you there? Yun nga po, being stay updated means being aware po. So, ano-ano nga po ba yung pagiging way para maging updated po tayo? So, next slide please. One of this is to follow industry news. Sa mga importanteng bagay para maging updated sa industry is mag-subscribe or follow po tayo, like yung page po ng Cyber Security Philippines sa Facebook or sa DICT page po. In this way po, para malaman po natin yung mga best practices pagdating sa data privacy. Halimbawa na lang po, may mabasa tayo tungkol sa mga bagong paraan para ma-protektahan yung data privacy po natin. Then next slide po, is to monitor the regulation. Track new data protection laws like GDPR and CCPA to ensure the compliance. Sa ngayon po, ang GDPR means General Data Protection Regulation. Siya po yung nag-ensure na nakakasunod po sa data privacy regulation yung mga gumagamit po. Kailangan po natin siguraduhin masunod to para maiwasan po natin mamultahan po. So, stay updated po sa mga regulation para alam po natin kung may nalalabag na ba tayo na rules or wala. Next po. One way to stay updated is to engage with communities, like joining in forums or LinkedIn. Katulad na lamang po ng ginagawa po natin ngayon, nag-attend po tayo ng webinar, which means to gain a knowledge about sa data privacy para ma-secure po natin kung paano po maprotektahan to. Next po. Then, stay informed on threats. Magiging alert po tayo sa mga security alerts na katulad na lang po mula sa platform ng US CERT.
malaking tulong lang po ito para mapalakas pa yung great data protection strategies po natin. Halimbawa, kung may nagaganap na ba na isang virus or hacking method, in this way, magiging informed po tayo sa mga papalapit na threats. Then, magkakaroon po tayo ng countermeasure in how we are going to protect our data privacy. Next slide po. Then, embrace new technologies. We should not be afraid to use new technologies when it comes using privacy tools. Katulad na lang po ng sinabi ni Miss GM kanina, we can use the password manager or anything encryption tools na makakatulong para ma-secure pa yung data natin para maiwasan po maka-access yung mga unauthorized po. Then next po. Then sa conclusion po, to wrap up our discussion on the data privacy, mahalaga pong malaman po natin na napakahalaga po ng mga personal information natin. Mapa-shopping man tayo online, makapagamit man tayo ng mga social media or anything application online, kinokolekta po yung mga personal information natin. So maganda po na aware po tayo kung paano po natin gagamitin ito. Data privacy is not just for IT, it's for everyone. Even if we are not an IT expert or an expert in technology, being aware on how your data is used or taking a simple step like this to protect it can make a big difference. So before we end this discussion, I just want to leave a short, simple message about data privacy. Protecting your data means protecting your future. Stay aware, stay safe, and keep your information secure. So I hope that everyone will always stay safe online. But before that, we still have some activity left po. We have still some Q&A. So I hope everyone will participate po. So Miss Joanna, you can now take over po. Thank you. Hindi. So guys, may questions pa ba kayo? Tanong na kayo. Hahakin kayo ni Sir Elise agad di kayo nagtanong. So, wala na bang questions, guys? Ayun, so mukhang wala nang question. Siguro ano na tayo, kindly open your cam everyone so that we can take a picture. Naintindihan niyo ba, guys? A ulit kayo, guys, kung naintindihan. A. Sir Elise yata may question, no? Paano daw natin na-protect ang data natin? Ganun. So, sir, to answer your question po, kung paano natin protect yung mga data natin. So, iiwasan, like kanina sinasabi ko sa may phishing at sa mga malware, usually nakukuha kasi yun sa emails natin, sa text message. Yung mga sketchy emails, minsan kasi masyadong same na same yung yung layout ng kunyari email, may parang konting lang talaga kapag iba ko na metrobank.com, yung iba metrobank1.com. So medyo slight variation lang siya. So yun ang iingatan natin. Check muna natin kung legit ba yung email na yon. And also as well yung sa link, minsan kasi yung link niya is hindi siya HTTPS. Ang usually kasi pag secure yung isang website, HTTPS ang gamit niya, hindi siya yung HTTP lang. Pag HTTP kasi is pwedeng makuha yung mga data mo kagad info. Wala siya parang layer of security. So ayun, you need to double check muna before you click. So double check the email message or sa call. Ingatan mo rin yung pagsalta siguro. Minsan kasi nagkaroon ng mga scam na basta mag-yes ka lang ganun. Gagawin nila para mag-yes ka para magamit yung voice mo ngayon to scam. Ayun. So, ang masasabi ko lang talaga is to better verify muna kung legit or not before you click or before you say yes. Yun po, sir. Okay, announcement of winners po muna tayo, no, para sa ating HRP challenge, no. So,
Wait lang hinahanap ko yung ano. Pero obvious naman kung sino panalo, di ba? Yes po. Obvious na Obvious obvious naman naman. Obvious naman Bakit pa natin obvious naman kung sino yung panalo sa ating HRP di ba? So, yan. Sasabihin ko pa ba? O, ano? So, yan. Congratulations sa ating marketing. Yan. Sila Bini. Yan. Bini Nation. Ang ating nanalo sa ating HRP Commercial Challenge. Ayan. So, pangalawa po ang recruitment at panghuli ang IT kasi local lang ang IT. Yan. Humble lang kami. Humble Basta lang ang basta IT. mapasaya lang talaga, sir, Oo, no? basta Yun lang talaga mapasaya sa lang amin. ang Yun mga lang eh. yun lang, okay lang. Magbuka lang kaming katawa-tawa, mapasaya lang namin kayo. Pero panalo Masaya ang na po. marketing, guys. Congrats. Palakpakan Congrats, natin ang marketing marketing. team. Congratulations, no? Congratulations. And Martin, pa-move ng picture nung Ah, slide para sa ano natin. ayan. Ayan. So, guys, thank you for So, listening. thank you for listening, guys. And may picture pa ni ate, guys.